So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito na nga po yung sinasabi ngayon natin. No, na ito nakalipas na linggo, alam naman po natin na malakas talaga yung bali-balita na itong si Alan Peter Cayetano ay mapapalitan na bilang Senate President. Actually, isang linggo sila nag-uusap and then, nung isang araw, talagang inabot na sila ng gabi. Hindi pa rin talaga matapos-tapos yung usapan hanggat unabot na nga po sila ng alas 12 ng tanghali kahapon. Nag-uusap pa rin po sila. Ngayon, lahat po tayo naghihintay. No, lahat tayo naghihintay na mapapalitan nga po si Alan Peter Cayetano kahapon. So, ano nangyari? Wala. Siya pa rin yung Senate President. So, ang tanong ngayon ng karamihan, bakit? Bakit ganon? So ito unang-una mga kababayan, no, ang bali-balita talaga natin. Ito combination ito ng mainstream media at ng mga nakuha nating info sa loob. So ang una-una po talagang babaliktad talaga na usap-usapan, kahit isang araw pa, si Cheese. So Escudero Alex reportedly eyeing return to Senate leadership. Okay. So may ganyang usap-usapan ngayon. So merong bit-bit nga po si Cheese ng mga senador. So, ang bit-bit nga po ni Cheese ng mga senador, si Jinggoy, si Joel, tsaka sarili niya. So, 4. So, tatlo yan. And then, mga kababayan, no, meron pang dalawa. Yung dalawang independent. Si Migs at tsaka si JV. So, hindi natuloy. Kasi una sa lahat, no, masyadong mapangarap tong si Cheese. Una po, ang gusto po ni Cheese, siya po ulit yung Senate President. Ayun ang unang usapan nila. Yun nga lang, medyo nahilot ng konti, so magiging majority floor leader na lang ata si Cheese dapat. O kaya pro tempore. So, ang sinasabi nga dito, si Mix daw po yung magiging Senate President. Actually, maraming faction eh. May grupo na ang pinupush si Win. May grupo po na ngayon ng minority na ang pinupush na nila si Win Gatchalian. Meron naman pong grupo na ang pinupush, ibabalik po si Cheese bilang Senate President. At meron din naman pong ibang grupo na ang pinupush si Migs. So, ibig sabihin, no, sa kulita po na nangyari po itong linggo, 3 faction po yung nangyari. Pro-Win, pro-Migs, at saka pro-Cheese. Makapal ang mukha ni Cheese talaga, no? Alam mo, wala kasalanan ginawa. Yun nga lang ng mga kababayan, no? Si Cheese, mga ka-Streetwise, no? Medyo marami siyang bit-bit. So, ito yung bit-bit ni Cheese. Diba? Ito, makakabilita lang nito kanina. So, Senator Francis Escudero reportedly refused, no, to join the Senate minority bloc, no, in hindi ko makuha yung ano. So, Senator Win Gatchalian as Senate President. So, yan, no? So, at least nagigit natin, ha? So, ngayon, yung mga pro-Cheese, ayaw naman nila maging Senate President si Win Gatchalian. Pero pinaka-safety talaga dito, pag ganyan po nangyari, pinaka-safety dito, si Migs. Si Migs talaga, mukhang si Migs talaga yung mukhang matutuloy na Senate President nun. So ngayon mga babae, ito malupit mga streetwise. Meron po kasing mga mga malulupit po diyan sa minority ngayon. Na wala silang pakialam kung sila ba minority o majority. Basta wag lang nila maging kasama sa grupo yung mga senador na may kaso. Actually nabalitaan ko, natawa nga ako eh. So, malupit sila kasi in the first place, no, ang gusto natin si Alan Peter Cayetano mapalitan. Yun nga lang, may mga senador, mga streetways, no, na matutuloy talaga na mapapalitan si Alan Peter. Yun nga lang, ang problema, ayaw po nilang kasama yung mga senador na may kaso. So pinangalanan nga yan eh. Sabi sa atin, unang-una na dito si Risa. So si Risa Ontiveros, mga kababayan, sabi niya, okay lang na kahit na hindi tayo maging majority, basta wag na natin makasama itong mga taong may kaso na to. Kasi mukhang may makukulong na po talaga. Diba? Si Jinggoy makukulong na po. At ngayon, ang bali-balita rin po, pati rin po si Kiko Pangilinan, ganoon din ata yung stand. So, kasi alam nyo naman, diba, si Kiko at si Risa, mukhang mukhang pro Win Gatchalian ata sila, pagkakaalam ko, no? So, ngayon yan po, ikinonfirm ng News 5
Actually, nabalitaan na po natin kagabi yan, pero ito po yung confirm ng News 5 kanina. Kanina kahapon. So, panoorin natin itong sabi ng News 5. Oo, yan po yung aming Yan. Okay, tingnan nyo to ibigay sa inyo ng mga napag-alaman natin sa mga kino-cover natin. Para hindi lang puro blind item, yung talagang nagaganap. Sige. Ano ngayon? So, unahin na natin. And then, over the weekend, talagang ang aim po, yung kung ano yung nababalitaan nyo na parang yung ibabalik sa poder o sa leadership ni former SP Tito Soto, yung presidency ng Senado. Senate presidency. So yun. So alam niyo naman na meron silang ganitong number, di ba? So yun yung lahat nila madagdagan talaga ito, no? Pero balita namin ay may mga So yung number nito, tandaan nyo 1392. Oo. Yung 13, kakampi po ni Cayetano. Yung 9, kay Tito Soto. Yung 2, minority. pagbabago na ganap. Before matapos yung weekend, merong mga ugong doon sa loob ng Senado po, na si Senator Mig Zubiri, na dating SP din po. Narinig ko yan. Ay parang siya ay parang pwedeng, sabi niya maging independent muna siya. So sabi niya, pwede ako magbitbit ng, baka magkamali ako ng 1, 2, 3, 4, 4 kasama na pangalan? So 5 silang Lilipat pupunta doon para magdagdagan yung Soto team. So from majority, ililipat niya yung 4 doon sa minority. Plus him at saka isa pa nalilipat from independent to the minority. Okay. No, so pero syempre, So yung bitbit pala ni Migs, 5. So sure na dito, si Migs, yung sarili niya si Migs, tapos si JB Ejercito. Sure na yan. Tuloy kanina, lumipat siya, di ba? Oo, lumipat Klaro naman siya. niya. Tuloy naman. Oo. So, ang sinasabi po, ang bit-bit daw po ni Senator Migs ay si Senator JV, Senator Jinggoy, Senator Cheese, and Senator Joel. Alam namin hanggang kagabi ay minego daw tungkol dyan. Pero kayo ng umaga, Ang dami bigla, ko naiisip na negotiation. bigla po kayo, So lahat may kaso. Ito yung malaking tanong dito So tingin nyo ba okay lang ba yan na itong taong may mga kaso na ito makakasama sa majority together with the Ping Lacson, with Rizon Tiberos, tsaka Kiko Pangilinan? Okay lang kaya yun? Ano yan, magpapalastikan sila na makakampi tayo okay lang na tayo, majority tayo. Ang paglalaban na natin dito katotohanan. Yun nga lang, yung tatlo may kaso. Yung isa makukulong na. Okay lang kaya yun? Parang sobrang contradicting, di ba? kanina umaga sabi ng mga taga doon sa Senado at saka mga insider, parang nag-take over sa negotiation si former SP Chis Escudero. Talaga? Pero yung bit-bit niya, it's the same composition. Okay. Yeah. So, pero ang nangyayari, kahit na nakita natin hanggang 3 p.m. nakakulong sila sa mga kwarto nila, mukhang hindi nag-prosper kasi meron mga members ng minority na patatawag nating purist. Meaning, teka muna, umalis na sila Bakit tatanggapin? Umalis sila, pero at the same time, may kaso sila, so ba't natin tanggapin? So, it will appear na parang hindi maganda sa panlasa ng mga kababayan. Ang iniisip ko ngayon. Yun, di ba? So yan mga kababayan. Akala ko kasi nung kagabi, chismis lang yan. Yun naman pala. Medyo kinonfirma ito ng News 5, no? Na merong mga senador talaga. Okay lang kahit di kami maging majority. Huwag lang natin makasama yan. Yung mga taong umalis na sa atin at may mga kaso. So, tingnan nyo dahil sa paninindigan ng mga nasa minority, hindi po natuloy yung para palitan si Alan Peter Cayetano. So, worth it ba yun? No? So, ano ba? Hindi. Ang gusto ko malaman yung opinion ninyo So sa tingin nyo ba, okay ba yung ginawa ng ibang member ng minority? Na kahit hindi sila maging majority, importante, hindi namin kasama yung mga senador na may kaso na yan. Kasi medyo pangit naman talaga tingnan. Contradicting ito sa mga paglalaban nila. Hindi pa tanggal si Cayetano. Sinasabi lang nga natin hindi tanggal alam nyo yung mga vlogger na yun, tanggulo si Cayetano. Nag-clickbait lang yan. So tama lang yun So ito may mga na-comment So yes, may paninindigan sila. Tama lang yan. Tingnan nyo di ba? Alos lahat ng nagko-comment dito, okay lang sa inyo yung ginawa nila, di ba? Ito, tandaan natin ito Hindi, tama yan, tama. Ako nag-agree ako sa comment ninyo.
Patandaan natin mga babayan, no? Kung ano yung sinugal nila dito. No? Kung ano yung sinakripisyo nila dito. Yung sakripisyo nila dito is mahawakan po yung sistema ng Senado. Kasi ibig sabihin nun, mga kababayan, ganito, kapag kayo po ng majority, kayo mamimili ng committee ninyo. Una sa lahat, yung committee po na nahawakan ni Marcoleta na naman ngayon. Hawak niya na naman po yung Blue Ribbon Committee. Alam naman po natin, no, na pag si Marcoleta po humawak ng Blue Ribbon Committee, ang takbo po ng investigasyon, papunta kay Martin Romualdez para pagtakpan si Cheese. Isa yan sa mga sinugal nila. O sa sakripisyo nila, isa yan. Isa yan sa mga nasakripisyo nila. Yung committee nga po ni Marcoleta. O. Pangalawa, mga kababayan, no? Oy, Dark Angel, hello po, no? Pangalawa, mga kababayan, yung sinakripisyo nila dito, yung pagtuloy nga po ng impeachment trial ni Sara. Yun. Isa yun sa mga nasakripisyo nila. Na magiging presiding officer dapat dito kung sino Senate President. Eh dahil nga po hindi napalitan si Alan Peter Cayetano, ang Senate President, si Cayetano pa rin. So ayun ang mga nasakripisyo. Well, pero ako bumilib ako sa mga senador na yun, ha? Na para sa kanila, okay lang, kahit di tayo majority. Magagawa natin ng paraan yan. Basta, wag lang natin makasama yung mga may kaso na yan. So, susugal nila yung pagkakataon. Di ba? Susugal nila yan. Eh, syempre, alam naman po natin na yung minsan po yung pagkakataon, mapagbiro. Di ba, tinan nyo, ha? Hindi nga po natanggal itong si Alan Peter Cayetano, pero kahapon din po, nagsalita itong si Miko Calavano ng Ombudsman na itutuloy na po yung kaso kay Jinggoy. Non-bailable case. So, ibig sabihin nun, ang mangyayari dito, pag nakaroon na naman ng kudeta, nabawasan na naman po na isang boto si Cayetano. Yun nga, di ba? Malay mo, next week, baka magkaroon ng kudeta talaga. Isa yan. So, continue natin. Sige. Yan bang kaso na yan, may kinalaman kaya doon sa negotiation? Ay, nako. Basta ito lang ang masashare ko Tanong ko lang. yan sa isip ko, yun yung una kong naisip kasi nung kinukwento ni Jovi kanina. Honest question lang Yeah. naman. Paano? Curious lang ako. Yung mga purists nga, moralista. Pero may masashare ko lang. Kasi sabi ko, teka muna paulit-ulit yung names. Oh. Doon sa tatlong pwede magbalik as SP. Oo. Pare-pareho yung names na sinasabi. Bakit parang hindi yung dinadagdagan? Nasa ng names yung 2 Villar at saka ng 1 Loren. So yun ang greatest mystery. At saka ko na lang i-SKL sa inyo pag alam mo na kung ba't wala sila sa listahan. Grabe, ano? Ha? Bakit ang dami ko rin naiisip? Na dahilan. Ang dami kasing may mga issues. Hindi ba? Hindi mo alam alin doon na parang, issue. parang yung usap-usapan before 3 p.m. na cement. Nung nakita kong pumasok at dumating doon sa Senate Hall, itong si Senadora Laurel Legarda na naka-Filipiniana with a touch of green and hearts. Green. Okay, so solid pala siya. Yes. For now. Yes. Pero hindi Okay. natin alam. Gets ko na green. Green with hearts. So, ibig sabihin nun, pag green, Sara. Yan, di ba? Tama, di ba? Kasi dati for now, mukhang for now din kasi nalipat din naman siya. Kanina, uso yung for now. Oo. 'Di ba? Na parang nung una tinatanong kung ano ba minority. 'Di ba sabi 13, 11 na 2. Yes. Tapos may correction. Na parang it's 13, 11. Yes. So nagkaroon ng clarification. Nagsalita yung dalawang independent, sina Senator Biggs at saka si Senator JV. Oh. Eventually, sinabi nila na, prefer nila na maging bahagi ng minority for now. Nagbalik loob. Ayan, ha. So, medyo manipis, ha. Tinan nyo, ha. So, nangyari kahapon yan. Napanood ko yung kahapon. Nabutan ko pa yan. So, medyo manipis yung, yung kapit ni Cayetano sa kanyang Senate presidency. Tandaan natin yan. So, ngayon, ang labanan ngayon, 13-11. Di ba 13-11 ang labanan ngayon? Kasi yung dalawang independent, parte na po na minority. Ang bilis, di ba? Independent ako ngayon. Hindi, minority na lang ako. Grabe yung courtism nito, no? So ngayon, ang mangyayari dito, 13-11. Nawala na si Bato. Sa tingin nyo ba, babalik pa si Bato? Di ba, sa tingin nyo ba, babalik pa si Bato? Hindi na babalik yan. So, 12-11 na. Ang problema ni Cayetano, kapag nabagsakan na po ng arrest warrant si Jinggoy, 11-11 na. 11-11 na.
Oh, kaya numinipis po talaga yung yung kapit nga po ni Cheese. And by the way, mga kababayan, no? Ito balikan lang natin to Sobrang kapal naman talaga ng mukha ni Cheese. Alam niyo kung bakit? Alam mo naman po natin na si Cheese Escudero at si Saldi ko po talaga yung pinaka-mastermind po ng nakawal po sa flood control. O tingnan nyo lahat po ng ebidensya na kay Cheese. O merong pirma, may paper trail, may CCTV, mayroong pagkuha ng insertion, mayroong pagbigay ng insertion sa mga kalyado. So paano 'yon? Tandaan natin ako naniniwala ko maaresto din po si Cheese. Konting push na lang din yan siguro baka matapos ng taon baka maaresto na rin po yan. Kasi tingnan niyo lahat naman po kasi dumadaan sa proseso. So ito nga pong sa hindi lang po nakakaalam So nung sinabi nga po na iimbestigahan ng DOJ si Jingo Estrada, si Joel Villanueva. Actually dalawa pa lang sila. So nangyari dito, nagbigay rin po ng counter affidavit itong si Jinggoy 2 beses. Oo. Ang alam ko 2 beses So ngayon, nagbigay siya April, pagkakalam ko April 2026. So ngayon mga kababayan, ang sabi nga po natin, di ba? Sa mga nakakaalala lang sa mga content natin, nasabi ko sa inyo, nang susunod na po na makukulong si Jinggoy. Kasi kung titinan po natin yung proseso, si Jinggoy po yung nangunguna. Which is mukhang malayo pa. O ngayon mga kababayan, anong sabi nga po anong sabi ng DOJ kahapon? Na kinukumpirma na ngayon nila na na kailangan kasuhan na ng ombudsman si Jinggoy dahil sa lakas ng ebidensya. So proseso po ang tawag doon, no? Well, kung tayo po natatagalan sa proseso, ganoon po talaga 'yon. Kaysa naman po na makasuhan yung mga 'yan, ang ending mapapalaya din because of technicalities. So ngayon, mga babayan, ang tanong ngayon natin dito, kailan makukulong si Cheese? Kasi diyan talaga ako nangiinit. Tingnan niyo ang kapal ng mukha talaga ni Cheese no? Binaboy niya na po yung 4th week last year. Niligtas niya po si Sara Duterte sa impeachment last year. So sinibak dahil nga po sa kahihiyan. Sinibak yan bilang Senate President dahil nga po sa kahihiyan, dahil nga po sa flood control. Tapos ngayon gustong bumalik. Gustong bumalik ngayon di Cheese para maging Senate President. Bakit na naman? Ano na namang intensyon? Kung pakapalan lang naman ng mukha, kapal ng mukha. Tingnan ninyo mga kababayan Meron pong bali-balita na si Cheese Escudero po nagbigay ng 8 million kay Mabanta para sirahan si Martin. Actually, matagal ng yan bali-balita yan. Last week pa balita yan. Ang tanong ngayon natin dito, di ba? Ang kapal ng mukha ni Cheese Escudero na magbigay ng 8 million, samantalang yung nilagay niya lang sa saliin niya, 18 million lang daw po. Kayo ba maniniwala ba kayo na yung saliin ni Cheese Escudero, 18 million lang? Kasama dun yung bahay, lupa, negosyo, alahas, sasakyan. 18 million lang? Mas mayaman pa si Mike Cervera sa kanya? Tapos malalaman natin, nakapagbigay pa siya ng 8 million kay Mabanta? Ang daming pera niya ni Cheese pala. So, ibig sabihin nun, niloloko rin pala tayo ni Cheese sa kanyang salin. Di ba 18 million lang pala yung salin mo? Paano ka nakapagbigay ng 8 million kay Mabanta? So, yan ang point natin. Ang kapal ng mukha talaga ng gagong na to, no? Gusto ko mag-Senate President ulit. Samantalang siya yung number 3. No? Number 3 sa posible kasuhan. Sila ni Martin. Sa proseso hindi ko sila sabing guilty pero sa proseso nagunan sila ni Martin Romualdez, no? Kasi ganyan din po yung status ni Martin ngayon tsaka ni Cheese, parehas lang po sila. Kasi hindi po katulad nung kay Jinggoy, may resolution na. Kay Joel Villanueva, kakapasa lang po na kanyang counter affidavit, so baka mga 2 buwan pa 3 buwan pa yan. O nga pala, di ba, meron siya paray baring. Sipin niyo 18 million lang yung salin, pero meron paray baring na 50 million. Gaguan, di ba? So yan po so ayan po yung update natin kung bakit hindi nga po nasibak itong si Alan Fearer, no? Si Alan Fearer Cayetano. So, kasi marami nagtatanong ito kayo kala ko ba sisibakin na yan? Oo nga, maraming umaasang sisibakin na yan. Yun nga lang, malakas ang kapit, no? Parang hindi kaya ng Cytotech. Yung kapit ni konting push na lang sana, yung nga lang hindi nagkasundo talaga Kasi kailangan talaga ng politika talaga diyan, no?